Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arman. Taong 1972. Karanglan, Nueva Ecija. Sa pinakadulo ng isang sityo sa Karanglan, may bukid na nakasandal sa paanan ng kabundukan. Malawak ang lupain doon. Kapag tag-araw, basa ang lupa dahil sa matinding init. Kapag tag-ulan naman, halos hindi na maaninag ang pilapil sa kapal ng putik. Karaniwan lamang ang buhay sa lugar na yon. Gigising ang mga tao bago sumikat ang araw. Magpapakawala ng kalabaw. Mag-aararo hanggang sa mangalay ang mga braso. At kapag uuwi, madilim na ang paligid. Walang espesyal. Yun ang akala ng lahat. Sa bukid na yon matatagpuan ang isang kalabaw na hindi kinuha kailanman ng sinumang mangangatay. Hindi dahil espesyal ang trato sa kanya ng may-ari. Ang totoo, wala nang umaangkin sa hayop. Walang naglakas loob na lagyan ng tali sa ilong o puliting mag-araro. Parang may tahimik na kasunduan ng buong sityo. Huwag gagalawin ang kalabaw na ito. Tinawag na lamang siya ng mga taga-baryo na itim. Hindi dahil sa kulay lamang ng balahibo nito, kundi may mga nagsasabing mas madilim pa sa karaniwang itim ng hayop ang kalabaw kapag sumasapit ang dilim. Para bang sumisipsip ang liwanag sa paligid nito kapag napapadako ang tingin ng tao. Walang nakakaalam kung kailan talaga lumitaw si itim. Ang sabi ng mga lolo't lola, nung bata pa daw sila, nakikita na ang kalabaw na ito sa parehong pwesto. Nakatayo sa tabi ng pilapil, nakatingin sa malayo at para bang may malalim na iniisip. Nakapagtataka ang ilang bagay tungkol kay Tim. Hindi ito tumatanda. Ang balat ay nananatiling makinis at madilim. Hindi katulad ng ibang kalabaw na nangungulubot pagkalipas ng ilang taon. Hindi din ito nagkakasakit kahit dumaan ang malalakas na bagyo. Matinding tagtuyot. Nananatiling malakas si Tim. At higit sa lahat wala itong takot. Hindi siya natitinag sa ingay ng kidlat o kahit sa mga asong umaalulong sa gabi. Sa madaling salita, walang kinakatakutan ang kalabaw na ito, maging tao man o anong bagay. Tuwing palubog na ang araw at nagiging kahel ang langit, doon nagiging iba ang kilos ni Tim. Habang ang ibang mga hayop ay nagpapahinga, siya ay tatayo sa gitna ng bukid. Hindi kakain ng damo, hindi rin lumulubog sa putik. Nakatitig lamang sa mga bahay. Pinapanood ang bawat galaw ng mga tao. May mga nagsasabi na parang may binibilang ito sa tuwing may dumadaan. At ang mga mata, may liwanag na hindi maipaliwanag. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga bata sa tapat ng bahay ng pinakamatandang babae sa sityo, si Aling Puring. Gustong malaman ang katotohanan. Lola, bakit wala pong lumalapit kay Itim? Masama po ba siyang kalabaw? Huminga ng malalim si Aling Puring. Lumingon sa direksyon ng palayan. May taglay na mutya ang kalabaw na yan. Ang sabi ng mga matatanda, hindi siya basta hayop. Bantay siya ng hangganan ng baryo. Bantay po saan? Sa magnanakaw at masamang tao? Hindi sumagot ng direkta si Aling Puring. Bahagya lang tumawa ang matanda. Pero bakas sa muka ang kaba. Ayon sa mga sabi-sabi, si Itim ang tagalista ng mga dumadating at umaalis sa Karanglan. Hindi lang ng mga tao kundi pati na rin ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Isang araw, may dayuhan na dumating sa baryo. May dala itong malaking truck at mga tauhan. Gustong bilhin ng bahagi ng palayan.
kung saan palaging nakatayo si Itim upang tayuan ng isang bodega. Pinagtawanan lang ng dayuhan ang mga kwento ng matatanda. Kalabaw lang yan. Paalisin nyo yan dyan o ako mismo ang kakatay sa kanya. Dito nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa nasabing lugar. Ang langit na dati ay maliwanag, biglang nagdilim kahit tanghaling tapat. Si Itim na dati ay tahimik lang, dahan-dahang humarap sa lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nakatingin. Sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang malakas na ungol na yumanig sa buong baryo na kailanman ay hindi nila nakalimutan. Lumipas sa mga araw, isa sa mga residente sa nasabing lugar ay si Arman. Hindi naniniwala sa mga sabi-sabi, lalong-lalo na sa mga kwentong kababalagan. Sa edad na 24, ang tanging alam ng binata ay ang hirap ng buhay. Palaging pagod kakatrabaho. Bihira lang ngumiti dahil sa bigat ng mga iniisip. 3 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang ama, matapos mahulog sa malalim na balon. Simula noon, lalong naghirap ang buong pamilya. Siya na ang tumatayong haligi ng tahanan matapos ang insidente. Ang ina ni Arman, halos hindi na makabangon sa higaan sa tindi ng sakit sa baga. Araw-gabi, naririnig ang pag-ubo nito na parabang huling hininga na. Hindi lang sakit ng loob ang dala ng kahirapan kay Arman. Baon din sila sa utang sa halos lahat ng dako. May utang sa kooperatiba para sa binhi na hindi naman tumubo ng maayos. Sa tindahan para sa bigas at sardinas na kinakain araw-araw. Maging sa kapitan para sa gamot ng ina na tila walang epekto sa karamdaman nito. Desperado na si Arman kahit anong trabaho. Kaya nitong pasukin basta magkapera lang. Hanggang isang gabi, habang nag-iinuman kasama ang kumparing si Joel sa tabi ng sapa, may balitang narinig ang binata na nagpabago ng takbo ng isipan. Pare, alam mo may isang albularyo sa kabilang sityo ah. Naghahanap ng espesyal na bagay. Malaki daw yung ibabayad niya. Ha? Ano naman yun pare? Mutya daw eh. Pero hindi lang basta mutya. Gusto niya yung galing sa pangil ng kalabaw. Pero hindi yung normal na kalabaw ah. Dapat yung kulay itim lang. Napatigil si Arman sa pag-inom. 50,000 yun pare. Malaki yun ha. Isipin mo Arman. Isang pirasong bagay lang. Buhay na kayo ng nanay mo. Kaso nga lang, hindi naman yun normal pare, sabi ng matatanda dito sa atin. Mutya yun eh. Pareho lang naman yun pre. Bato, mutya. Ang mahalaga, yung perang makukuha mo. At saka bakit naman galing lang kay Itim dapat? May kakaiba ba sa kanya? Ordinaryong kalabaw lang yun ah. Sikat nga yun dito sa sityo natin tapos guguluhin mo. Yan ang hindi ko masasagot pare. Basta yun lang yung sabi sa akin eh. Kay Itim dapat galing. Wala nang iba. Huwag ka na maraming tanong pare. Pag-isipan mo na mabuti. Hindi kagad nakasagot si Arman. Sa isip ng binata, mabilis sa tumatakbo ang mga numero. 50,000. Malaking halaga para sa isang taong walang-wala. Unang-una, mababayaran na ang lahat ng mga utang. Mapapagamot, mabibili ng mahaling medisina ang ina, at baka makapagsimula pa uli ng maliit na negosyo para makatulong sa kanila sa pang-araw-araw. Para kay Arman, isang hayop lang si Itim. Isang karaniwang kalabaw na nakatayo sa gitna at walang ginagawa. Kung totoo man na may mutya sa loob nito, para sa kanya, sayang lamang ito kung hindi magagamit pambili ng pagkain. Hayop lang yun. At ang hayop, walang pakialam sa bato at mutya. Wika niya sa sarili habang nakatingin sa kadiliman ng palayan. Nang gabing yun, hindi nakatulog si Arman.
Kinuha ng binata ang matalim na itak at ang isang perasong makapal na lubid. Plano niyang pumunta sa dulo ng baryo bukas, sa oras na madilim pa at tulog pa ang lahat. Hindi alam ni Arman sa bawat takbang ng plano, parang may kakaibang nagbabago sa paligid. May mga bagay sa mundo na nananatiling tahimik dahil yon ang dapat. May mga bantay na hindi dapat ginagalaw, lalo na kung ang binabantayan mas matanda pa sa mismong baryo. Pero para kay Arman, ang 50,000 ay mas malaga kaysa sa anumang babala. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, dumaan si Arman sa maliit at lumang kubo ni Aling Puring. Nakita nito ang matanda na nakaupo sa tapat ng hagdan. Wari inaantay ang liwanag. Kung hindi nyo na itatanong, isa si Aling Puring sa pinakamatandang residente sa nasabing lugar. Hindi mapakali si Arman. Hinahawakan ang dalang supot kung saan nakatago ang mga kasangkapan gagamitin sa pagkuha ng mutya. Tumigil si Arman sa tapat ng bakod. Naglakas loob na magsalita. Magandang umaga po, Aling Puring. Tanong ko lang ho, may alam po ba kayo tungkol kay Tim? Totoo po ba yung sinabi ng kaibigan ko kagabi? Yung tungkol sa mutya po? Dahan-dahang itinaas ni Aling Puring ang ulo. Tinignan si Arman ng diretsyo sa mga mata. Isang tingin na para bang binabasa ang bawat laman ng isip ng binata. Matagal siya bago sumagot. At bakit mo naman naitanong, Arman? Wala ho, natanong ko lang kasi kung totoo man yun, bakit hinahayaan lang na naroon sa bukid si Tim? Sayang naman kung walang gumagamit at nag-aalaga. Tugon ni Arman habang umiiwas ng tingin. Sumisipa ng maliliit na bato sa lupa. Huwag kang magsinungaling sa akin, bata. Amoy ko ang balak mo. Nakikita ko sa mga mata mo ang kislap ng pera. Hindi kuryosidad. Natahimik si Arman. Napalunok dahil bistado ang plano. Kailangan ko lang ho talaga ng pera, Nay Puring. Yung nanay ko baka mamatay na yun kapag hindi maipapagamot. Yung utang namin, hindi na kami pinapatulog sa gabi. Makinig ka, Arman. Kung susubukan mong kunin ang nasa loob ng pangil ni Itim, tandaan mo ito. Hindi lang ang kalabaw ang masasaktan sa gagawin mo. Natawa ng kaunti si Arman. Isang tawang puno ng kaba. Hayop lang naman po yun, di ba? Kalabaw na itim. Marami pang kalabaw sa ibang baryo. Mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa isang hayop na nakatayo lang doon. Hindi lang siya basta hayop, Arman. Matanda ka na ho kasi, Nay Puring eh. Lahat kayo matatanda dito sa lugar natin. Naniniwala sa mga kwentong hindi naman napatunayan. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi na uubra mga ganyang kwento. Dito, dahan-dahang tumayo si Aling Puring. Kahit kuba na at hirap kumilos, naging matatag ang boses nito. Hindi kwento ang nagbabantay sa baryong ito, Arman. May kasunduan na nangyari noon pa, bago ka pa isilang. Ano pong kasunduan? Sino pong nag-usap tungkol sa kasunduang sinasabi mo? Ang mga nauna sa atin at ang mga bagay na hindi natin nakikita. Hanggat buo ang pangil ni Itim, hanggat naroon ang mutya, ligtas ang buong sityo natin. Ligtas? Ligtas po saan? Hindi na sumagot si Aling Puring. Tinignan lang nito ang binata na may lungkot. Umalis si Arman na hindi nagpapaalam. Sa bawat takbang palayo sa kubo, nararamdaman ng binata ang bigat ng mga salita ng matanda. Pero mas mabigat ang bulsang walang laman. Para sa kanya, ang takot ay para lang sa mga taong may pambili ng pagkain at panggasto sa araw-araw.
Ang mga taong gutom katulad niya, wala nang puwang para matakot sa paniniwalang mga bantay ng baryo. Pinili ni Arman ang gabing pinakamadilim, ang gabing walang buwan at walang bituin sa langit. Sa ganitong kadiliman, kampante siya na walang makakakita sa binabalak gawin, walang saksi at walang hadlang. Dahan-dahang lumapit si Arman sa gitna ng palayan. Doon nakatayo si Itim, wari isang ribulto sa gitna ng kawalan. Hawak ni Arman ng isang lubid, pero laking gulat niya. Hindi na nito kailangan pang pahirapan ng sarili. Itim? Itim, halika dito, Itim. Hindi pumalagang kalabaw. Sumunod lang ito kay Arman patungo sa pinakadulong bahagi ng bukid, malayo sa mga tahanan. Mabagal ang bawat hakbang ni Itim at bawat paghinga nito, mabigat, na parang may dinadalang malaking pasan. Habang papalayo ang dalawa, napansin ni Arman na may kakaiba sa bangin. Hindi na ito pamilyar na amoy ng bukid. May sumingaw na mabahong halimuyak, parang nabubulok na dahon na may kasamang bahid ng dugo. Huminto ang dalawa sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hinaplos ni Arman ang magaspang na leeg ng kalabaw. Pasensya ka na, Itim, ha? Kailangan ko talagang gawin to eh. Para sa nanay ko to. Maiintindihan mo rin ako. Bulong ni Arman habang inilalabas ang dalang itak. Hindi kumibo ang hayop. Tumingin lang ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Dahan-dahang binuksan ni Arman ang bibig ni Itim gamit ang mga kamay. Doon, sa ilalim ng madilim na labi, nakita niya ang isang bagay na nagbibigay ng kakaibang liwanag. Sa loob ng kanang pangil ng kalabaw, may isang munting bilog na tila perlas, pero hindi kulay puti. May bahay dito ng pula sa gitna, parang isang maliit na mata na nakatingin kay Arman. Ito na ata yun. 50,000. Malaya na kami. Itinaas ni Arman ang dalang itak. Sa unang pagtama sa pangil, hindi tunog ng buto ang narinig. Umalingaw-ngaw ang isang tunog na parang bakal na tinamaan ng isa pang bakal. Nabigla si Arman. Sa ikalawang paghataw ng binata, may narinig itong boses na parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi sa'yo ang bagay na yan. Napalingon si Arman sa paligid. Sino yan? Paring Joel, ikaw ba yan? Huwag ka namang magbiro ng ganyan, pare. Walang sumasagot. Sa ikatlong pagpukpok ni Arman, sa wakas nabasag ang pangil. Kasabay nito ang pagbagsak ng mutya sa tuyong lupa. Mabilis itong dinampot ni Arman, pero muntik na itong mabitawan ng binata. Hindi ito malamig na bato. Ang mutya ay mainit, parang buhay na laman. At ang mas nakakapangilabot, naramdaman ni Arman na tumitibok ito sa palad niya. Habang tinititigan ito, dahan-dahang bumukas ang gitna ng pulang bahagi ng mutya. Isang matang kulay dugo ang tumitig sa mga mata ni Arman. Sa sandaling yun, bumuka ang bibig ni Itim. Ang boses na lumabas dito ay hindi ungol ng isang kalabaw. Isang matinis, nakakangilong sigaw. Sigaw na puno ng galit at sakit. Parang isang nilalang na libo-libong taon na nakakulong at ngayon lang nakawala. Napopo si Arman sa lupa. Ang kaninang maamong kalabaw ay dahan-dahang nagbago ang anyo sa harapan ni Arman. Ang mga paa nito ay humahaba. Ang sungay ay parabang nagiging mas matalas kaysa sa anumang itak. Nako, ano to? Anong ginawa ko? Wika ni Arman, habang ang pulang mata sa mga palad patuloy na tumititig sa kanya ng walang kurap. Biglang tumigil ang lahat
Ang simoy ng hangin na kanina ay umiihip ng malakas, biglang huminto. Tila ba maging kalikasan ay natatakot gumalaw. Ang mga palay na dati ay sumasayaw sa hangin, dahan-dahang yumuko sa lupa. Hindi dahil sa bigat, kundi dahil parang nagbibigay ang mga ito ng daan sa isang bagay na dumarating. Mula sa madilim na anino ng malaking puno ng mangga, may mga hugis na nagsimulang lumabas. Hindi sila tao pero kawangis. Ang mga leeg ay baluktot at nakatagilid. Ang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatingin kay Arman. At kahit walang buwan, kitang-kita ni Arman ang mga anino na gumagapang sa lupa patungo sa kanya. Kay tagal naming nagkintay at ngayon bumabalik kami. Sabay-sabay na bulong ang narinig ni Arman. Hindi ito nanggagaling sa iisang direksyon. Tila ba ang mismong hangin ang nagsasalita sa mga tenga ng binata. Napatras si Arman hanggang sa tumama ang likod sa katawan ni Itim. Ano gusto niyo sa akin? Umalis kayo. Huwag kayo lalapit. May dala akong itak. Walang natakot sa banta ni Arman. Isa sa mga anino ang lumapit at bumulong. Ang nagbantay ay nasira na. Ang kasunduan ay tapos na. Lumingon si Arman kay Itim, pero hindi na ang kalabaw na kilala ang nasa harapan. Ang mga mata nito ay nagliliyab na kulay pula. Ang katawan ay parabang lumalaki at lumalapad. At sa likuran, may aninong higit na malaki at nakakatakot ang dahan-dahang bumabangon. Ang nasa loob ng pangit ay hindi para sa tao. Arman, yun ang nagsisilbing susi sa pintuan at dapat pinubuksan. Tinignan ni Arman ang mutya sa palad. Ang buong akala niya pera na ang hawak. Kaso nga lang nagkamali siya. Sumabog ang mutya. Ngunit hindi ito naging pera-perasong bato. Salip naging malapot at maitim na likido na wari may sariling isip. Wag. Ayoko na. Kunin niyo na to. Pakawalan niyo na ako. Ang itim na likido, mabilis na pumasok sa loob ng mga balat ni Arman. Dumadaloy ang mga ugat. Naramdaman ang matinding hapdi na parang sinusunog ang buong katawan mula sa loob. Napalod si Arman habang pilit na kinakalmot ang mga braso, pero wala na itong magawa. Habang unti-unting nilalamon ng itim na likido ang malay ni Arman, nakita ng binata ang huling sulyap sa mga aninong nakapaligid sa kanya. Nakangiti sila. Wala na ang bantay ng sityo. Wala na ang proteksyon ng paryo. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Wika ni Arman bago tuluyang nagdilim ang paningin. Ang huling narinig ng binata, ang malakas sa pagaspas ng mga pakpak sa itaas, ang malalakas na ungol na ngayon ay malaya na mula sa tungkulin bilang bantay. Nang sumikat ang araw kinabukasan, natagpuan si Arman ng mga magsasaka na nakaiga sa gitna ng palayan. Nagkagulo ang buong baryo. Akala nila patay na ang binata, pero laking gulat ng mga tao nang dahan-dahang dumilat at tumayo ng kusa si Arman. Arman, ba't nandito ka sa gitna ng palayan? Ano nangyari sa'yo? Tinignan lang sila ni Arman. Wala itong kahit anong sugat sa katawan. Ang mga damit ay malinis, na para bang hindi nakipaglaban sa kung anuman kagabi. Pero may isang bagay na nagpatahimik sa lahat. Ang kanang mata ng binata, hindi na ito kagaya ng dati. Ito ay naging kulay itim na may halong pula. Ilang minutong nakalipas, may napansin ang kapitan habang inililibot ang tingin sa paligid. Nasaan ang kalabaw? Nasaan si Itim? Anong nangyari sa mata mo, Arman? Walang makitang bakas ni Tim. Wala ring bakas sa mga paa ng kalabaw sa putikan.
na para bang bigla itong naglaho sa hangin. Baka nakawala lang o naroon sa kabilang bahagi ng palayan, Kapitan. At itong mata ni Arman, baka naipit o napuwing kagabi kaya namumula ng ganyan. O siya, dali niyo si Arman sa bahay nila para makapagpahinga na. Si Aling Puring, na nakatayo sa malayo ay umiiling na lang. Hindi yan puwing. Yan ay marka ng kapalit. Simula ng araw na yon, nagbago ang pakiramdam sa buong sityo. Napansin ng mga tao ang kakaibang bagay. Ang mga aso na dati ay walang tigil sa pag-alulong tuwing madaling araw ay biglang tumahimik. Bakit parang napakatahimik na ng mga aso natin? Nakakapanibago naman ata. Ayaw nilang mag-ingay. Parang alam nilang may mas malaking hayop o mas malakas na nilalang na naglalakad sa labas. Takot silang mapansin eh. Si Arman ay hindi na nakitang natutulog. Ang ina na dati ay inaalala, wari nakakalimutan na nito. Hindi na ito nakikitang nagtatrabaho. Hindi na rin siya palasalita. Tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag lumulubog ang araw, lalabas si Arman ng bahay. Pupunta siya sa dulo ng palayan kung saan palaging nakatambay si Itim noon. Arman anak, pumasok ka na sa loob. Saan ka ba pupunta gabi na? Hindi lumingon si Arman. Sasagot lang ng mahina ang binata. Kailangan ko silang bilangin, Nay. Kailangan kong malaman kung sino ang nandito at sino ang nawawala. Makikita si Arman na nakatayo sa pilapil. Matikas at hindi gumagalaw kahit umihip ang malakas na hangin. Nakatitig lang sa bawat bahay sa baryo gamit ang pulang mata. Naintindihan ng mga taga-baryo ang nangyari. Hindi nakuha ni Arman ang mutya para maging mayaman. Sa halip siya ang naging mutya. Siya na ngayon ang bagong bantay. At sa bawat gabi na nakatayo ang binata roon, alam ng mga tao na ligtas sila sa mga anino. Pero alam din nila na may listahan si Arman. Sa bawat pagtitig nito, may binabawas sa bilang ng mga taong dapat manatili sa sityo. Isang linggo ang mabilis na lumipas mula nang magbago si Arman. Nung una, inakala ng mga tao na nabaliw lang ito dahil sa hirap ng buhay. Pero nagbago ang lahat. Nawala ang 7 taong gulang na si Lito. Si Lito ay isang masayahing bata na mahilig maglaro sa tabi ng bukid. Nung hapong yun, tinawag siya ng nanay para maghapunan pero walang sumagot. Lito? Lito, nasan ka na? Maggagabi na. Habang hinahanap si Lito, may isang kapitbahay na nagbahagi ng isang nakakatakot na eksena. Aning Rosa, nakita ko si Lito kanina. May kausap sa dulo ng pilapil. Sino kausap niya? Isang lalaki. Nakatayo sa dilim eh. Hindi ko masyadong maninag ang mukha pero parang si Arman. Tinatawag siya ni Lito sa mahinang boses. Parang kanta na nakakantong pakinggan. Parang Lito, halika dito. Paulit-ulit yung sinasabi niya. Parang napaamo ang bata. Dahan-dahang sumunod sa lalaki, patungo sa madilim na bahagi ng mga puno ng mangga. Dali-daling naglabas sa mga flashlight at sulo ang mga lalaki sa baryo upang hanapin ang bata. Inabot sila ng madaling araw sa paghahalughog sa buong palayan. Dito! May nakita ako! Natagpuan nila ang isang pares ng tsinelas na Lito sa tabi ng malalim na putikan. Pero hindi lang tsinelas ang naroon. Sa paligid nito, may mga bakas na hindi nila malilimutan. Bakas ng paa ng tao na may malalaking hakbang. Parang paa ng hayop na malalalim na bakas ng malalaking kuko. Katulad ng sa kalabaw, pero mas malaki at mas matulis. Ano nagkaroon ng bakas ng kalabaw dito? Ilang araw nang hindi bumabalik si Itim? At saka,
Matagal na nating binenta ang lahat ng kalabaw sa kabilang bayan ah. Habang nagkakagulo ang lahat, napatingin sila sa dulo ng pilapil. Doon nakatayo si Arman. Walang suot na tsinelas at parang ang kanang mata ay kumikinang sa dilim. Kulay pula na tila nagbabagang apoy. Arman, alam mo ba kung nasaan si Lito? Nakita kitang kausap niya kanina. Ngumiti si Arman. Isang ngiti na hindi abot sa mga mata. 10. Anong 10 ang sinasabi mo? Tinatanong namin yung bata. 10 na lang ang kulang. Kailangan silang mapalitan. Ang sabi ng bantay kapag may kinuha, dapat may ibalik. Kapag may nasira, dapat may magbayad. Tumalikod si Arman at dahan-dahang naglakad palayo. Ang nakakapagtaka, sa bawat takbang nito ang tunog na naririnig ng mga tao ay hindi tunog ng paa ng tao sa damo. Mabigat na kalabog, kuko ng hayop. Kahit ang nakikita nila, anyo ng isang lalaki. Wala na si Itim, pero para bang ang galit ni Itim ay nasa loob na ngayon ni Arman. At si Lito ang unang kabayaran sa kasunduang sinira ng kasakiman. Hindi na nakayanan ni Arman ang takot na nararamdaman. Sugat-sugat ang mga paa. Gulo ang buhok nang muling sumugod sa kubo ni Aling Puring. Halos gibain ang pintuan sa lakas ng pagkakakatok. Aling Purig, lumabas po kayo. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Pagkakita ni Aling Puring sa mukha ni Arman, lalo na sa nagniningas na pulang mata, biglang nanghina ang matanda. Napaupo sa sahig at napahawak sa dibdib. Pumasok na siya. Pumasok na siya. Ano pumasok, sino? Ano nangyari sa akin? Hindi ako makatulog. Naririnig ko silang lahat. Yung mga bulong, yung mga iyak. Aling Puring, ayoko nito. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Pinaupo ng matanda si Arman at nagsimulang magsalita sa mahinang boses. Pinaliwanag ni Aling Puring ang lihim na kasaysayan ng baryo na matagal nang binaon sa limot. Nung unang panahon, bago pa man magkaroon ng mga bahay at kalsada dito sa atin, ang palayang ito ay pagmamay-ari ng mga nilalang na hindi nating kauri. Hindi sila multo at hindi din sila demonyo. Sila ay mga gutom na anino. Gusto nilang pumasok sa mundo natin para kumuha ng buhay. Anong kinalaman ko sa kanila? Bakit ako ang pinunteriya? Para hindi sila makalabas sa palayan at hindi makapasok sa mga kabahayan. Gumawa ng kasunduan ng unang albularyo ng baryo. Kailangan ng isang sisidlan, isang bagay na malakas, matatag na makakatulong sa kanila. Doon ginawa ang mutya. Yun ang nagsisilbing bantay at kandado sa pintuan. At si Itim ang napiling sisidlan. Habang buo ang pangil at naroon ang mutya, ang mga anino ay mananatiling nakatali sa loob ng katawan ni Itim. Kaya hindi siya namamatay. Kaya hindi siya nagkakasakit. Dahil siya ang bilangguan. Kaya pala palagi siyang nakatayo doon. Binabantayan niya tayo. Pinuksan mo ang pintuan, Arman, nang basagin mo ang pangil at hawakan ng mutya. Pinakawalan mo ang mga anino. Pero kailangan nila ng bagong matitirahan. Kailangan nila ng bagong sisidlan para mapanatili sa mundong to. Yan ang ginawa mo. Tumayo si Aling Puring. Hinawakan ng muka ni Arman. Hindi mo ba nararamdaman ang init sa loob ng katawan mo? Ang pulang mata na nakikita sa dilim. Pinili ka nila. Ikaw na ngayon ang bagong itim. Paano po ang bata? Paano po si Lito?
Yumuko ang matanda. Sumagot sa malungkot at mahinang boses. Ang mga anino ay gutom, Arman. At dahil binasag mo ang kandado, kailangan nilang kumain bago sila muling bumalik sa loob mo. Ang batang unang alay para mabusog ang kadiliman, ngayon ay nasa loob mo na. Napasigaw sa pagsisisi si Arman. Sa isip ng binata nakikita ang muka ni Lito, ang muka ng ina, at ang muka ng lahat ng taga-baryo. Hindi siya yumaman, sa halip naging isang halimaw na naglalakad sa anyo ng tao. May paraan po ba para maalis to? Meron pa, Arman. Subalit hindi mo magugustuhan. Ang tanging paraan para masira ang pinto kung mananatili ka sa gitna ng palayan. Magpakailanman, kagaya ni Itim. Nang sumunod na araw, tila naging isang buhay na bangkay si Arman. Hindi na kumakain ng kanin o ulam. Kahit isang basong tubig, hindi sumasagi sa mga labi. Nakaupo lang sa sulok ng bahay, nakatitig sa kawalan gamit ang pulang mata, na animoy lalong nagiging maliwanag habang dumidilim ang paligid. Anak, kumain ka na kahit kaunti. Kailangan mong maging malakas. Baka kung anong mangyari sa'yo. Wika ng ina ni Arman. Hindi siya sumagot. Hindi din kumurap. Ngunit pagsapit ng hating gabi, doon nagsisimula ang totoong kilabot. Ang mga taga-baryo na dati ay mahimbingang tulog, hindi na mapakali. Halos lahat, nakakarinig ng mga kakaibang tunog sa ibabaw ng tahanan. Tunog ng malalakas na kuko na kumakamot sa mga bubong. Paminsan pa, may naririnig silang mabibigat na yabag na para bang may malaking hayop na naglalakad sa itaas. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang boses na sumasabay sa ihip ng hangin. Buksan niyo ang pinto. Nagugutom ako. Isang gabi, ang kapitbahay ni Arman na si Mang Pedro ay lumabas para kumuha ng panggatong. Biglang napatigil ang matanda nang makita ang lalaki na nakatayo sa harapan ng bakuran. Arman, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito sa labas? May kailangan ka ba iyo? Nakatayo lang si Arman. Diretso ang likod. Nakangiti ng napakalapad. Isang ngiti na hindi natural dahil sobra ang dami ng mga ngipin. Hindi ito sumasagot. Nakatingin lang sa liig ni Mang Pedro. Arman, umuwi ka na. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Nakakatakot ang itsura mo. Nang itapat ni Mang Pedro ang sulo sa paanan ni Arman, doon niya nakita ang katotohanan. Ang anyo ni Arman ay hindi mukhang tao, pero ang anino sa lupa ay ibang-iba. Sa liwanag ng apoy, nakita ng matanda ang anino na may mahabang buntot. Malaki ang kuko sa paa. At ang pinakamatindi, may dalawang malalaki, matulis na sungay na lumalabas sa ulo nito. Diyos ko! Diyos ko, tulong! Dahan-dahang ibinuka ni Arman ang mga bibig. Hindi na ako si Arman, Mang Pedro. Ako ang pintuan. At ang mga nasa loob ko gusto nilang lumabas. Biglang tumalon si Arman paitaas. Sa isang kisap mata, nasa tuktok na siya ng puno ng mangga. Naglaho sa dilim na parang anino. Naiwan si Mang Pedro na hindi makagalaw. Basang-basa ang salawal. Nanginginig sa takot. Alam na ng lahat, ang kasunduan ay tuluyan ng nasira. Ang dating tagapagtanggol na si Itim, wala na. At ang pumalit, isang nagugutom na nilalang na may muka ng isang kaibigan. Dahil sa takot na baka may sumunod pa kay Lito, nagtipon-tipon ang mga matatanda
at ang mga opisyal ng baryo sa gitna ng plaza. Kahit mainit ang gabi, lahat sila ay nakasuot ng makapal na jacket, may hawak na mga itak at sulo. Sa gitna nakaupo si Aling Puring. Tila mas tumanda pa ang itsura dahil sa bigat ng lihim na dala. Kailangan na natin tapusin si Arman. Hindi na siya tao. Nakita niyo naman yung ginawa niya, di ba? Hayop siya. Oo, baka mamaya. Mga anak naman natin ang kunin niya. Dahan-dahang tumayo si Aling Puring. Itinaas sa mga kamay para patahimikin ang lahat. Makinig kayong mabuti. Hindi niyo pwedeng patayin si Arman. Kung gagawin niyo yan, lalo lang mapapahamak ang ating baryo. At bakit, Aling Puring? Kailangan nating protektahan ng mga tao dito. Dahil si Arman ay isang sisidlan. Sa loob ng katawan niya nakakulong ang mga aninong gutom. Kapag pinatay niyo ang sisidlan, lalaya ang mga anino. Wala nang magpipigil sa kanila. Kakalat sila sa buong lugar at walang ititira kahit isa sa atin. Natahimik ang lahat. Nagulat sa sinabi ng matanda. Kung hindi natin siya pwedeng patayin, anong gagawin natin? Hayaan na lang natin siyang tumayo sa tapat ng mga bahay nating gabi-gabi. Kailangan nating isara muli ang pintuan. Isara paano? Wala nang mutya, pinasag na ni Arman. Tumingin si Aling Puring sa direksyon ng palayan kung saan natagpuan si Arman. Kailangan nating ibalik ang kasunduan. Kailangan ng bagong kandado. Ang mutya ay hindi basta-basta bato. Ito ay galing sa sakripisyo ng isang nilalang na handang magbantay habang buhay. Paano natin gagawin yun? Sabihin mo sa amin, Aling Puring. Kahit ano gagawin namin, maging ligtas lang tayo sa sityo. Matagal na hindi sumagot ang matanda. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan. May kapalit ang bawat hiling. Para maisara ang pintuan, kailangan may isang taong kusang loob na kukuha ng bigat na dala ni Arman. Isang tao na hindi pinilit. Mag-aalay ng sarili na bukal sa kalooban. Ibig yung sabihin, kailangan may pumalit sa kanya. Hindi lang basta pumalit. Kailangan putulin ang ugnayan ng tao sa kanyang buhay. Hindi na siya makakauwi. Hindi na din makakapagsalita sa mga mahal sa buhay. Magiging tulad siya ni Itim. Isang rebulto sa gitna ng palayan na tanging trabaho ay pigilan ng kadiliman. Nagkatinginan ang mga tao. Walang gustong magsalita. Sino ang mag-aalay ng buhay para maging isang kalabaw o isang bantay na walang katapusan? Biglang may narinig silang ungol mula sa malayo. Isang ungol na hindi galing sa hayop, kundi galing sa lalamunan ni Arman. Pagkatapos ito, dinala ng mga taga-baryo ang lahat ng kailangan sa ilalim ng pinakamalaking puno ng mangga sa dulo ng palayan. Doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, naglatag ng makapal na guhit ng asin sa paligid, nagbuhos ng dugo ng itim na manok sa lupa, nagsimulang bumigkas ng mga lumang dasal si Aling Puring. Siguraduhin niyong hindi mapuputol ang guhit ng asin. Maya-maya pa, naramdaman nila ang pagdating ni Arman. Hindi ito naglalakad katulad ng ordinaryong tao. Ang mga paa halos hindi dumidikit sa lupa. Parang isang aninong hinihila ng malakas na hangin. Ang balat ay kulay abo na at ang pulang mata para bang naglalabas ng sariling liwanag. Sa gitna ng takot, lumabas ang ina ni Arman mula sa karamihan. Kahit hirap na hirap huminga at halos hindi na makatayo dahil sa sakit, pinilit niyang lumapit sa anak. Arman, anak, maawa ka sa amin. Bumalik ka na. Huwag mo hayaang kainin ka ng kadiliman. Sa isang sandali, biglang tumigil ang pag-atungal ng hangin. Ang pulang mata ni Arman ay naging kulay kape sa loob ng ilang segundo. Nakita ng mga tao ang lungkot sa mukha ng binata. Nay, ang sakit. Ang init sa loob ko.
Ngunit hindi nagtagal ang sandaling yun. Mabilis na bumalik ang kulay pula sa mga mata ni Arman at ang anyo nito muling naging matigas at nakakatakot. Gutom! Ito ang boses na lumabas sa bibig ni Arman. Libo-libong tinig ang naririnig ng mga taga-baryo. Sabay-sabay na sumisigaw ang mga anino. Animoy lumalabas sa likuran ng binata, pilit na kumakawala mula sa katawan. Kasabay nito ang mga palay sa paligid, nagsimulang gumalaw ng mabilis. Kahit walang ihip ng hangin, ang mga palay ay yumuyuko at tumatayo. Tila ba mga kamay na umahawi mula sa ilalim ng lupa. Aling Puring, gawin niyo na ang dapat gawin. Arman, kailangan mo itong tanggapin. Kailangan mong maging kandado para sa mga aninong yan. Wika ni Aling Puring habang itinataas ang isang bagong pangil na gawa sa matigas na kahoy na binabad sa dasal. Hindi ko na kaya. Masyado silang marami. Masyado silang malakas. Wika ni Arman habang ang katawan ay dahan-dahang nagbabago. Ang mga kamay ay nagiging kuko at ang balat naging makapal at itim, balat ng hayop. Kailangan mo silang bantayan. Kung hindi, walang matitira sa lugar natin. Ang nanay mo, mamamatay siya kung di ka papayag. Tumingin si Arman sa nanay, nakaluhod sa putikan. Sa huling pagkakataon pumatak ang luha sa pulang mata. Huminga ng malalim, ibinuka ang bibig ng napakalaki. Sige na. Isara niyo na. At doon, nagsimulang balutin ng mga gumagalaw na palay ang katawan ni Arman. Ang asin ay biglang nagliyab ng kulay asul at ang dugo ng manok sa lupa dahan-dahang pumasok sa balat ni Arman. Ang bawat aninong sumisigaw sa likod, isa-isang hinila pabalik sa loob ng kanyang katawan. Hawak ni Aling Puring ang isang bagong pangil ng kalabaw na kinuha mula sa isang hayop na kakalibing pa lamang. Nanginginig ang mga kamay habang inilalapit sa nagbabagong anyo ni Arman. Ngunit habang papalapit ang pangil, napansin ng matanda na hindi ito kumikislap. Hindi nito kayang pigilan ang lakas ng mga anino na pilit na lumalabas sa katawan ni Arman. Hindi to sapat. Ang pangil ay walang buhay. Kailangan ng dugo mula sa pamilya ng sisidlan para gumana ang kandado. Nagkatinginan ang mga taga-baryo. Natatakot silang lahat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo ang ina ni Arman. Kahit nangihina at hirap huminga, may tatag pa rin sa bawat hakbang nito. Kung ang dugo ko ang gagamitin, may sasara ba ang pituan? May liligtas ba ang anak ko? Nay, wag. Umalis ka dito, Nay. Hayaan mo kung kainin ng kadiliman. Nang sandaling yun, ang pulang mata ng binata ay pansamantalang naglaho. Bumalik ang anyo ng isang anak na nag-aalala. Hindi kita iiwan, Arman. Ako ang nagbigay ng buhay sa'yo. Ako ang tutulong sa'yo na itama ang lahat. Hindi nag-aksaya ng panahon si Aling Puring. Gamit ang gulok, tinaga nito ang palad ng ina ni Arman. Ang mainit at pulang dugo, dumaloy, ipinahid sa bagong pangil ng kalabaw. Biglang nagliwanag ang pangil. Isang liwanag na hindi nakakasakit sa mata, kundi nagbibigay ng kapayapaan. Ngayon na, Arman! Tanggapin mo! Sa pilitang isinuot ang pangil sa bibig ni Arman, habang ang ibang residente sa paligid nagdasal. Nang sandaling yon, nagpakawala si Arman ng sigaw na yumanig sa buong sityo. Hindi ito sigaw ng tao, hindi rin angil ng hayop. Ito ay tunog ng libu-libong tinig na sabay-sabay na umiiyak sa gitna ng malawak na palayan. Biglang tumahimik ang lugar
Ang hangin na kanina nagwawala ay kumalma. Bumagsak si Arman sa lupa. Hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Nang imulat ang mata, wala na ang nakakatakot na kulay pula. Ang mga anino na bumubulong sa tenga nito, tuluyan ang nanahimik sa loob ng katawan ng binata. Muling nakulong sa likod ng bagong pangil. Pero may malaking pagbabago kay Arman. Ang lahat ng hibla ng buhok nito naging kasing puti ng papel, tanda ng bigat na hinarap. At ang mga mata, bagamat wala na ang pula, ang paningin ay naging malalim katulad ng mga mata ni Itim. Lumapit ang ina. Niyakap siya ng maigpit. "Anak, tapos na. Tapos na." Hindi po, Nay. Nararamdaman ko pa rin sila sa loob ko. Pero ako na ang bahala. Hindi na sila makakalabas muli. Mula noon, hindi na muling nakita si Arman sa loob ng baryo. Hindi rin muling pumasok sa tahanan. Katulad ni Itim, pinili ng binata na manatili sa dulo ng palayan, sa ilalim ng puno ng mangga. Tuwing dadaan ang mga taga-baryo, makikita nila ang isang lalaki. Puti ang buhok, nakatayo sa tabi ng pilapil. Hindi kumakain, hindi nagsasalita, hindi rin natutulog. Nakatingin lamang sa malayo, wari may binibilang, may inaantay. Alam ng mga residente na hanggat naroon si Arman, hanggat buo ang pangil, ligtas sila. Ligtas ang buong sityo sa pangalaga ni Arman na pumalit sa katungkulan ni Itim. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo, kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid, sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay, kabayan. Hindi lahat ng dumi, kabayan, nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang, kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka, kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.